Hindi niya personal na nakilala si Jesus. Hindi siya isa sa 12 apostol. Hindi man lang siya Hudyo. Pero itong doktor na nakapag-aral sa tradisyong Griego ang sumulat ng pinakamaraming bahagi ng Bagong Tipan kaysa sa sinumang ibang manunulat. Higit pa kay Pablo, higit pa kay Pedro, higit pa kay Juan. Ang kanyang ebanghelyo ang pinakamahabang aklat sa Bagong Tipan. Ang aklat ng mga gawa, ang kasunod nito, ang pangalawang pinakamahaba. Kapag pinagsama, bumubuo sila ng mahigit isang kapat ng buong Bagong Tipan. Pero ito ang nagpapakakaiba sa kwento ni Lucas. Hindi siya sumulat mula sa ligtas na distansya. Sumabay siya sa mga pagkawasak ng barko kasama si Pablo. Pumasok siya sa mga lungsod kung saan tinutugis ang mga Kristiyano. Bumisita siya sa mga bilangguan, nakipag-usap sa mga saksi at itinala ang lahat ng may katumpakan ng isang sanay na siyentipiko. 2,000 taon ang lumipas, patuloy na naghuhukay ang mga arkeologo ng mga ebidensyang nagpapatunay sa kanyang mga sinulat. Mga historiador na dating hindi naniwala sa kanya ang napilitang baguhin ang kanilang isip. Kaya paano naging pinakamasusing biograpo ni Hesukristo ang isang paganong doktor mula sa Antioquia? At bakit niya inisakripisyo ang lahat para isulat ang kwento ng isang taong hindi niya nakilala? Para maintindihan iyon, kailangan nating balikan ang sinaunang mundo. Isang mundong puno ng mga imperyo, mga salot at isang bagong pananampalataya na magbabago sa lahat ng bagay. Ipinanganak si Lucas sa Antioquia, isa sa pinakadakilang lungsod ng Imperyong Romano. Noong panahong iyon, ang Antioquia ang pangatlong pinakamalaking lungsod sa buong mundo, kasunod lamang ng Roma at Alexandria. Mahigit 250,000 tao ang nakatira doon, siksikan sa isang malawak na lungsod na puno ng mga templong marmol, mga pampublikong paliligo at mga bukas na palengke. Hindi ito basta isang maliit na nayon. Ang Antioquia, ang lugar kung saan nagtagpo ang kulturang Griego, kapangyarihang Romano at mistisismong silangan. Nagtatalo ang mga pilosopo sa mga kolonada. Nagbebenta ang mga mangangalakal ng sutla mula sa China at pampalasa mula sa India. At sa mga kalye, maririnig mo ang mahigit 100 lengguwahe bago pa mag-almusal. Lumaki si Lucas sa mundong ito. Griego siya, na ibig sabihin may access siya sa pinakamahusay na edukasyon na maiaalok ng sinaunang mundo. At sa isang punto, pinili niyang mag-aral ng medisina. Ang pagiging doktor noong unang siglo ay hindi katulad ng pagiging doktor ngayon. Walang antibiotics, walang anesthesia, walang kaalaman tungkol sa mikrobyo. Gumagamit ang mga doktor noong panahon ng Romano ng mga halamang gamot, mga kagamitang pang-operasyon na parang mga instrumento ng pagpapahirap at maraming hula. Pero ang pinakamagagaling na doktor sa mundong Romano, ang mga sinanay sa tradisyong Griego, ay may isang bagay na wala ang mga pekeng manggagamot. May pamamaraan sila. Sinusuri nila ang mga sintomas. Nag-iingat sila ng mga record. Pinaghahambing nila ang mga kaso. Ang tradisyong Hipokratiko kung saan sinanay si Lucas ay hindi lang nagturo kung paano gamutin ang sugat. Tinuruan ka nitong mag-isip kung paano paghiwalayin ang tunay mong nalalaman sa inaakala mo lang. Ang pagsasanay na iyon ang magbubunga ng pinakamasusing talambuhay ni Jesus na naisulat. Pero hindi pa nag-iisip si Lucas tungkol kay Jesus noon. Malayo pa iyon. Habang lumalaki si Lucas sa Antioquia, may pambihirang pangyayaring nagaganap mahigit 300 milya sa timog sa Jerusalem. Isang karpintero mula sa Nazareth na nagngangalang Jesus ang nakaipon ng mga tagasunod, ipinako sa krus ng mga Romano at ayon sa kanyang mga tagasunod nabuhay muli mula sa mga patay. Ang pahayag na iyon ay dapat sana namatay na sa Jerusalem. Libo-libo ang ipinako sa krus ng mga Romano.
Ang mga kilusang mesyaniko ay dumadating at nawawala gaya ng mga panahon. Bawat ilang taon, may karismatikong mangangaral na makakaipon ng mga tagasunod, papatayin ng mga autoridad at matutunaw ang kanyang kilusan sa isang gabi. Hindi bababa sa 100 nabigong mga figura ng Mesyas ang naitala ng mga historiador sa paligid ng panahon ni Jesus. Lahat sila nakalimutan, pero sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Sa halip na magkalat, nagsimulang kumalat ang mga tagasunod ni Jesus. Umalis sila sa Jerusalem at dinala ang kanilang mensahe sa bawat sulok ng imperyo. At isa sa mga unang lugar na pinuntahan nila ay ang Antioquia. Ito ay mahalaga. Ang Antioquia ang lugar kung saan unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Hindi sa Jerusalem, hindi sa Roma, sa bayang tinubuan ni Lucas. Kaya isipin mo ito. Si Lucas ay isang batang doktor na Griego, edukado, makatwiran, sinanay na magmasid at magdiagnose. At biglaan, nag-iingay ang kanyang lungsod dahil sa mga Hudyong imigrante na nagsasabing nabuhay muli ang isang taong patay at siya raw ang anak ng Diyos. Para sa isang doktor na sinanay sa tradisyong Griego, parang kabaliwan ito. Naniniwala ang mga Griego sa filosofiya, lohika at katwiran. May sarili silang mga Diyos, oo, pero ang ideya ng isang pisikal at katawang pagkabuhay muli ay hindi bahagi ng kanilang pananaw. Hindi lang ito imposible, ito ay katawa-tawa. Itinuro ng mga pilosopong Griego gaya ni Plato na ang katawan ay isang bilangguan ng kaluluwa. Bakit pagugustuhin ng sinuman na bumalik dito? Pero hindi basta idisnimis ni Lucas ang lahat. Imbestigahan niya ito. Hindi natin alam kung ano ang hitsura ng imbestigasyong iyon noong mga unang araw. Pero makakapaghula tayo batay sa mga nangyayari sa Antioquia noong panahong iyon. Ang komunidad ng mga Kristiyano doon ay kakaiba sa lahat ng nakita ng sinaunang mundo. Magkasamang kumakain ang mga Judyo at Hentil na isang malaking tabu sa kultura. Nagbabahagi ng pagkain ang mayayamang patron kasama ng mga alipin. Nag-iipon ng mga rekursos ang mga tao para pakainin ang mga mahihirap. At sa gitna ng lahat ay ang pahayag na ang isang ipinakong gurong Hudyo ay nabuhay muli mula sa mga patay at siya ang lumikha ng sansinukob. Para sa isang doktor na sinanay na suriin at magmasid, ang komunidad na ito mismo ay isang palaisipang sulit imbestigahan. Hindi naman delusyonal ang mga taong ito. Organisado sila, mahabagin at handang magdusa para sa kanilang paniniwala. May isang bagay na lubos na nakumbinsi sa kanila. Gusto ni Lucas na malaman kung ano, at ang desisyong iyon ang bumago sa takbo ng kasaysayan. Hindi natin alam kung kailan o paano eksaktong naging Kristiyano si Lucas. Hindi tayo binigyan ng bagong tipan ng isang dramatikong kwento ng pagbabalik loob tulad ng nakabubulag na liwanag ni Pablo sa daan patungong Damascus. Walang iisang sandali na matuturo tayo at masasabing doon nangyari iyon. Pero ang alam natin ay noong mga taong 49 AD, sumama na si Lucas kay Pablo sa kanyang mga misyonaryong paglalakbay. At alam natin ito dahil sa isa sa pinakakapanapanabik na mga palatandaan sa buong Biblia. Sa aklat ng mga gawa na sinulat ni Lucas, biglang nagbago ang salaysay mula sa sila tungo sa kami. Sa isang sandali sinusulat ni Lucas na naglakbay si Pablo at ang kanyang mga kasama at pagkatapos nang walang babala naging naglayag kami mula sa Troas. Ang pagbabagong iyon ay nangyari sa mga gawa kabanata 16, bersikulo 10. Huminto si Lucas sa pagiging tagapag-ulat at naging bahagi na siya ng kwento. Hindi na siya sumusulat tungkol sa narinig niya. Sumusulat na siya tungkol sa nakita niya ng sarili niyang mga mata. Kailangan mong maintindihan kung sino si Pablo sa puntong ito. Isa na siyang pinakakontrobersyal na tao sa maagang kilusan ng Kristyanismo.
binugbog siya, binato, ikinulong at pinalayas sa maraming lungsod. Itinuring siyang traidor ng mga Hudyong pinunong relihiyoso. Itinuring siyang problematiko ng mga autoridad na Romano at marami sa mga orihinal na apostol sa Jerusalem ang hindi sigurado sa kanya. Ang pagsama kay Pablo ay hindi isang oportunidad sa karera. Ito ay parang paghahanap ng kamatayan. Pero pinili ni Lucas na sumama. At may dala siyang bagay na lubos na kailangan ni Pablo, ang isipan ng isang sanay na doktor. Nagdurusa si Pablo sa isang uri ng malalang karamdaman. Binanggit niya ito sa kanyang mga sulat bilang isang tinik sa laman, pero hindi niya sinabi kung ano ito. Nanghula ang mga iskolar mula sa malaria hanggang sa epilepsya hanggang sa matinding problema sa mata. Ano man ito, ang pagkakaroon ng sariling doktor sa paglalakbay ay hindi lang luho. Para kay Pablo, maaaring ito ang tanging paraan niya para mabuhay. Pero ito ang kawili-wili. Pwede namang nanatili si Lucas sa Antioquia. May propesyon siya, may katayuan siya. Maayos ang buhay ng mga doktor na Griego sa malalaking lungsod ng Roma. Iniwan niya ang lahat ng iyon para sumunod sa isang dating pariseo sa mga delikadong teritoryo, nagpapahayag ng mensaheng pwedeng pumatay sa kanilang dalawa. Sinasabi niya sa atin kung gaano kalalim ang paniniwala ni Lucas sa kanyang natuklasan. Ang una nilang paglalakbay na magkasama ay mula Troas, tumawid sa dagat Egeo at pumasok sa Europa. Ito ay isang napakalaking sandali sa kasaysayan na bihirang bigyan ng sapat na pansin. Nang maglayag sina Pablo at Lucas mula Troas patungong Filipos, dinala nila ang Kristyanismo mula sa Asya patungo sa Europa sa kauna-unahang pagkakataon. Isipin mo yan, bawat katedral sa Europa, bawat tradisyong Kristiyano sa kanluraning sibilisasyon, bawat tore ng simbahan na nakita mo, lahat ng iyon ay nagmula sa isang pagtawid sa dagat. At nakasakay si Lucas sa barkong iyon. Sa Filipos, agad naging matindi ang mga bagay. Pinalayas ni Pablo ang isang demonyo mula sa isang aliping babae na kumikita para sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panghuhula. Nagalit ang mga amo dahil nawala ang kanilang pinagkakakitaan. Kaya kinaladkad nila sina Pablo at Silas sa harap ng mga mahistrado, ipinalo ng mga baras at ikinulong. Bilang doktor, malamang na ginamot ni Lucas ang kanilang mga sugat pagkatapos silang palayain. Pero may isa pa siyang ginawa. Itinala niya ang lahat, mga pangalan, lokasyon, mga tiyak na akusasyon, ang mga titulo ng mga lokal na opisyal. Mga detalyeng kinumpirma ng mga arkeologo na tumpak hanggang sa huling letra. At ito ang padron na tumutukoy sa buong karera ni Lucas. Saan man sila pumunta, anuman ang mangyari, nagmamasid si Lucas, nagtatanong at isinusulat ang lahat. Hindi lang siya doktor ni Pablo. Siya ang unang naka-embed na mamamahayag ng Kristyanismo. Sa susunod na dekada, naglakbay si Lucas ng pasulputan kasama si Pablo sa ilan sa mga pinakadelikadong teritoryo ng Imperyong Romano. Sa Korinto, gumugol sila ng 18 buwan sa pagtatayo ng simbahan sa isang lungsod na kilala sa imoralidad. Ang pinuno ng lokal na sinagoga, isang lalaking nagngangalang Crispo, ay naging Kristiyano at nagdulot ito ng kaguluhan. Dinala si Pablo sa harap ng Romanong prokonsuler na si Gallio dahil sa akusasyon ng pagtataguyod ng ilegal na relihiyon. Ibinagsak ni Gallio ang kaso, itinala ni Lucas ang eksaktong mga salita niya at ang kanyang titulo. Pagkalipas ng mga taon, natuklasan sa Delphi ang isang inskripsyon na nagpapatunay na may isang lalaking nagngangalang Gallio na nagsilbi bilang prokonsuler ng Akaya sa eksaktong panahon na sinabi ni Lucas. Sa Efeso, gumugol sila ng mahigit 2 taon. Ang lungsod ay sentro ng pagsamba sa diyosang si Artemis at ang templo nito ay isa sa 7 kababalaghan ng sinaunang mundo. Napakabisa ng pangangaral ni Pablo,
na nagsimulang sunugin ng mga tao ang kanilang mga aklat ng pangkukulam sa mga pampublikong siga. Itinala ni Lucas na ang halaga ng mga sinunog na aklat ay umabot sa 50,000 pirasong pilak, isang malaking kayamanan. Bumalik sila sa Jerusalem kung saan nag-aalinlangan ang mga apostol sa gawain ni Pablo sa mga hentil. At sa lahat ng iyon, patuloy na itinatala ni Lucas ang mga pangalan, petsa, pag-uusap at resulta. Pero ang paglalakbay patungong Roma ay halos pumatay sa kanilang dalawa. At ang sinulat ni Lucas tungkol sa paglalakbay na iyon ay humanga sa mga historiador sa loob ng 2,000 taon. Sa mga gawa kabanata 27, nagbigay si Lucas ng isa sa pinakamasusing ulat ng isang sinaunang pagkawasak ng barko na naitala. Pambihira ang antas ng katumpakan sa dagat. Inilarawan niya ang uri ng barko, ang rutang tinahak nila, ang mga tiyak na hangin na naranasan nila, ang mga pamamaraang ginamit ng mga mandaragat para subukang iligtas ang sasakyang dagat, at ang eksaktong isla kung saan sila nadampi sa dalampasigan. Pinangalanan niya ang tiyak na hangin, ang Euroaquilon, isang hanging timog silangan na humahampas sa Mediteraneo sa timog ng Kreta. Itinala niya na tinalian nila ang barko ng mga lubid para panatilihing buo ang katawan nito. Binanggit niya na ibinaba nila ang angkla sa dagat, itinapon ang kargamento sa 2nd araw, at sa 3rd araw ay itinapon ang mga kagamitan ng barko. Itinala pa niya ang lalim ng tubig habang papalapit sila sa lupa, 20 dipa, pagkatapos 15. Pinag-aralan ng mabuti ng mga modernong historiador ng dagat ang siping ito. Ang mga hangin na inilarawan ni Lucas ay humihihip ng eksakto kung saan at kailan niya sinabi. Ang isla kung saan sila bumagsak, ang Malta, ay eksaktong kung saan madadala ang isang barkong sumusunod sa ganitong daloy. Ang lalim ng tubig na binanggit ni Lucas ay tumutugma sa tunay na kailaliman ng dagat malapit sa St. Paul's Bay sa Malta. Hindi siya sumulat ng talinghaga, sumulat siya ng talaan ng barko na may katumpakan ng isang taong tunay na naroroon, basang-basa at kumakapit para sa kanyang buhay. 3 buwan silang nanatili sa Malta bago sa wakas nakarating sa Roma. At nang dumating sila, inilagay si Pablo sa bahay kulungan, nakakadena sa isang bantay na Romano habang naghihintay ng paglilitis sa harap ni Cesar. Sa loob ng 2 taon, nanatili si Lucas sa tabi niya. Dito sinulat ni Pablo sa simbahan sa Colosas at binanggit si Lucas, ang minamahal na manggagamot. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon na direktang binanggit si Lucas sa Bagong Tipan. At sinasabi nito sa atin ang isang mahalagang bagay. Kahit sa bilangguan, kahit karamihan sa mga kasama ni Pablo ay iniwan na siya, naroroon pa rin si Lucas. Pero hindi lang nakaupo si Lucas na naghihintay ng paglilitis ni Pablo. Nagtratrabaho siya sa isang bagay na mas malaki, at dito nagiging talagang kawili-wili ang kwento. Ito ang nagpapakahiwalay kay Lucas sa lahat ng iba pang manunulat ng Ebanghelyo. Si Mateo ay isa sa 12 apostol. Nakasama niya si Jesus sa loob ng 3 taon. Naroroon si Juan sa pagkakapako. Nakuha ni Marcos ang kanyang impormasyon mula kay Pedro, ang pinakamatalik na kaibigan ni Jesus na nakakita ng lahat ng bagay. Wala sa lahat ng iyon si Lucas. Hindi niya nakilala si Jesus. Hindi siya bahagi ng malapit na grupo. Hindi man lang siya Hudyo, na ibig sabihin hindi siya lumaki sa mga propesya at tradisyong kinagisna ng ibang mga manunulat. Kaya ano ang ginawa ni Lucas? Ginawa niya ang gagawin ng sinumang magaling na siyentipiko. Naglunsad siya ng investigasyon at makikita mo ang kanyang pagsasanay sa medisina sa bawat pahina. Kung saan sinasabi ng ibang manunulat ng Ebanghelyo na may sakit ang isang tao, gumagamit si Lucas ng tiyak na terminolohiyang medikal.
kung saan isinulat ni Marcos na nilagnat ang biyena ni Pedro, tinukoy ni Lucas na mataas na lagnat ito gamit ang terminolohiyang medikal na Griego na ginagamit ng mga doktor noong panahon niya para makilala ang magaan at malubhang kaso. Kung saan sinabi ni Mateo na may tuyot na kamay ang isang lalaki, binanggit ni Lucas ang kung aling kamay ito, ang kanan. Hindi ito mga obserbasyon ng isang karaniwang tagakwento. Ito ang mga tala ng isang sanay na klinisyan. Sinabi niya sa atin kung ano ang kanyang pamamaraan sa mga pambungad na linya ng kanyang ebanghelyo. Sinabi niya, at ipinapaliwanag ko lang, maraming tao ang nagsikap na isulat ang mga pangyayaring ito. Maingat kung siniyasat ang lahat mula sa simula, nakipag-usap sa mga saksi at tagapaglingkod ng salita. Ngayon ay sumusulat ako ng isang maayos na ulat para malaman mo ang katiyakan ng mga itinuro sa iyo. Hindi yan ang wika ng isang mistiko o mangangaral. Iyan ang wika ng isang mananaliksik. Sa esensya, sinasabi ni Lucas na ginawa ko ang trabaho, kinausap ko ang mga taong naroroon at ilalatag ko ang lahat ng maayos. At ipinadala niya ito sa isang tiyak na tao, isang nagngangalang Teofilo na sa wikang Griego ay nangangahulugang nagmamahal sa Diyos. Hindi natin alam kung sino eksaktong si Teofilo. Iniisip ng ilang eskolar na siya ay isang opisyal na Romano. Iniisip naman ng iba na siya ay isang mayamang patron na nagpondo sa pananaliksik ni Lucas. Ano man ang totoo, sumusulat si Lucas para sa isang edukado at mapanuring tagapakinig. Mga taong umaasa ng ebidensya, hindi lang pananampalataya. Binabago niyan ang paraan ng pagbasa mo sa lahat ng sinulat ni Lucas. Kaya sino ang ininterview ni Lucas? Wala tayong listahan, pero maraming sinasabi ang ebidensya sa kanyang ebanghelyo. At dito, nagiging talagang kapanapanabik. Ang ebanghelyo ni Lucas ay naglalaman ng mga kwento na wala sa ibang bahagi ng Bagong Tipan. Ang talinghaga ng mabuting Samaritano, ang talinghaga ng alibughang anak, ang kwento ni Zaccheo na umakyat sa puno ng sikomoro, ang paglalakad patungong Emmaus pagkatapos ng muling pagkabuhay. Hindi ito maliliit na karagdagan. Ito ang ilan sa pinakakilalang kwento sa buong Biblia at tanging si Lucas lang ang may mga ito. Pero ang pinakamahalaga sa lahat na detalye ay ang kwento ng kapanganakan. Ang ebanghelyo ni Mateo ay nagkukuwento ng kapanganakan ni Jesus mula sa pananaw ni Jose. Ang anghel ay nagpakita kay Jose. Si Jose ang gumawa ng mga desisyon. Si Jose ang nagdala ng pamilya sa Ehipto. Ikinuwento ni Lucas ang buong kwento mula sa pananaw ni Maria. Ang anghel ay nagpakita kay Maria. Umawit si Maria ng awit ng papuri. Binisita ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Iningatan ni Maria ang lahat ng bagay na ito at pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Ang pariralang iyon ang susi. Paano malalaman ni Lucas kung ano ang pinagbubulay-bulay ni Maria sa kanyang puso? Paano niya malalaman ang mga personal na detalye ng pribadong pagbisita niya kay Elizabeth? Paano niya malalaman ang eksaktong mga salita ng kanyang awit? Iisa lang talaga ang paliwanag. May isang taong napakalapit kay Maria ang nagkwento sa kanya at naniniwala ang maraming iskolar na si Maria mismo ang nagsabi. Isipin mo iyon sandali. Isang doktor na Griego ilang dekada pagkatapos ng mga pangyayari na hinahanap ang tumatandang ina ni Jesus para tanungin siya kung ano ang nangyari. Nakaupo kasama niya habang iniaalala niya ang pinakapambihirang mga sandali ng kanyang buhay. Ano eksaktong sinabi ng anghel? Ano ang naramdaman mo? Ano ang nangyari nang binisita mo ang pinsan mong si Elizabeth? Sabihin mo sa akin ang lahat. At si Lucas, ang sanay na doktor, ay isinulat ang lahat ng may parehong pag-iingat na gagamitin niya sa pag-uulat ng mga sintomas ng isang pasyente. Hindi nagdagdag ng sarili niyang interpretasyon. Itinala ang sinabi niya, pero hindi nagtapos ang mga interview kay Maria.
may access din si Lucas sa mga pinagmulan na tila hindi nagamit ng ibang manunulat ng Ebanghelyo. Siya lang ang nagkuwento ng mga pastol sa kapanganakan. Siya lang ang nagtala ng talinghaga ng mayamang lalaki at Lazaro, isang kwento tungkol sa isang mayamang lalaki na binaliwala ang isang pulubi sa kanyang tarangkahan at nagdusa dahil dito sa kabilang buhay. Siya lang ang nagkuwento ng 10 ketungin kung saan ang tanging bumalik para magpasalamat kay Jesus ay isang Samaritano, isang dayuhan. Ang detalyeng iyon tungkol sa ketunging Samaritano ay hindi basta nagkataon. Sinasabi nito kung sino eksaktong si Lucas at bakit mahalaga ang kanyang ebanghelyo. Isa siyang tagalabas na sumusulat para sa mga tagalabas. Isang hentil na nakatagpo ng lugar sa isang kwentong Hudyo. At ang pananaw na iyon ang humubog sa bawat pahina na sinulat niya. Pero ito ang tunay na nagpapakahiwalay kay Lucas sa sino mang maaaring sumulat ng isang magandang talambuhay. Sinuportahan niya ito ng ebidensyang tumagal ng 2,000 taon. At ang mga iskolar na nagsikap na wasakin ito ang nauwi bilang mga pinakamatinding tagapagtanggol nito. Sa loob ng maraming siglo, itinaboy ng mga akademiko si Lucas bilang hindi mapagkakatiwalaang pinagmulan. Inakala nilang mali ang kanyang mga katotohanan, lalo na pagdating sa mga pangalan at titulo ng mga opisyal na Romano. Ang sinaunang mundo ay isang halu-halong tapiserya ng iba't ibang estruktura ng pamamahala. Magkaibang titulo ang ginagamit sa magkaibang rehiyon para sa kanilang mga pinuno. Ang isang gobernador sa isang lalawigan ay maaaring tawaging proconsuler, samantalang ang gobernador sa katabing lalawigan ay may ganap na naiibang titulo. Ang pagtatama ng mga titulong iyon ay mangangailangan ng isang taong naglakbay ng malawakan o gumawa ng pambihirang pananaliksik. Tama si Lucas sa bawat isa. Noong huling bahagi ng 1,800, isang arkeologo mula sa Scotland na nagngangalang Sir William Ramsay ang naglakbay upang patunayan na hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinulat ni Lucas. Si Ramsay ay isang mapag-alinlangan. Nag-aral siya sa ilalim ng paaralang Aleman ng biblikal na kritisismo na nagtuturo na ang mga gawa ay isang gawa-gawa lamang noong 2 siglo na puno ng mga pagkakamali. Naglakbay siya sa Turkey na may tiyak na layuning patunayan na mali si Lucas. Pero habang humuhukay siya, literal na humuhukay, mas lalo niyang natuklasan na tama si Lucas. Ang titulong Politarko para sa mga opisyal sa Tesalonika, sinabi ng mga iskolar na walang ganitong titulo sa anumang talaan ng kasaysayan. Pagkatapos ay natuklasan ni Ramsay ang mga inskripsyon na gumagamit ng eksaktong titulong iyon. Ang titulong proconsuler para kay Gallio sa Corinto, kinumpirma ng isang inskripsyon na natagpuan sa Delphi. Ang tiyak na titulong unang lalaki ng isla para sa punong opisyal sa Malta, kinumpirma rin. Gumugol si Ramsay ng maraming taon sa paghahanap ng kahit isang pagkakamali sa kasaysayan sa mga sinulat ni Lucas. Hindi niya nakita. Pagkatapos ng ilang dekada ng pananaliksik, ganap na binago ni Ramsay ang kanyang posisyon. Isinulat niya na si Lucas ay isang historiador ng pinakamataas na antas at ang kanyang mga sinulat ay dapat ihanay sa tabi ng mga pinakadakilang historiador ng sinaunang mundo. At hindi si Ramsay ang huling mapag-alinlangang nagbago ng isip. Sa buong ika-20 siglo, sunod-sunod na natuklasan ang nagkumpirma ng mga detalye sa mga sinulat ni Lucas. Ang census sa ilalim ni Quirino na binanggit ni Lucas sa kwento ng kapanganakan na tinawag ng mga kritiko na gawa-gawa, natagpuan ang mga inscription na nagpapatunay na si Quirino ay naglingkod sa isang tungkulin sa pamamahala sa Syria.
ang pag-iral ni Lisanias bilang tetrarka ng Abilene na sinabi ng mga iskolar na pagkakamali dahil ang tanging Lisanias na kilala nila ay nabuhay ilang dekada bago noon. Natagpuan ang isang inscription sa Abila na nagpapatunay ng pangalawang Lisanias, eksaktong sa panahong sinabi ni Lucas. Ang pag-iral ng isang sinagoga sa Pisidiang Antioquia kung saan sinabi ni Lucas na nangaral si Pablo. Natagpuan ng mga arkeologo mula sa France ang mga labi nito sa eksaktong lugar na tinukoy ng mga gawa. Ang titulong prokonsuler para kay Sergio Paulo sa Cyprus, natuklasan sa isla ang isang inskripsyon na may pangalan at titulo niya. Sa bawat pagkakataon na sinabi ng mga iskolar na mali si Lucas, pinatunayan ng ebidensya na mali sila. Nangyari ito ng napakaraming beses na hindi na ito matatawag na pagkakataon lamang at nagsimulang maging isang padron. Alam ni Lucas ang kanyang sinasabi dahil naroroon siya. Nilakad niya ang mga kalye na iyon, nakilala ang mga opisyal na iyon, at isinulat ng eksakto ang kanyang naobserbahan. Pero ang katumpakan sa kasaysayan ay kalahati lang ng kwento. Ang pinili ni Lucas na isama sa kanyang ebanghelyo ang mga kwentong hindi naisip na itago ng ibang manunulat, ang magbabago sa paraan ng pag-unawa ng buong mundo kay Jesus. Si Lucas ay isang tagalabas, isang hentil sa isang kwentong Hudyo, at naaakit siya sa bawat sandali kung saan umaabot si Jesus sa kabila ng mga hangganan ng sarili niyang bayan. Nang pagalingin ni Jesus ang alipin ng senturyon na Romano, itinala ito ni Lucas. Nang ikwento ni Jesus ang isang Samaritano na nagpakita ng higit na pagmamalasakit kaysa sa isang pari o levita, itinala ito ni Lucas. Nang kumain si Jesus kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, ang mga taong iniiwasan ng lahat, tiniyak ni Lucas na malalaman mo iyon. Sa isang kulturang itinuturing na walang halaga ang testimonya ng kababaihan sa korte, itinala ni Lucas ang kanilang mga salita, kanilang mga gawa, kanilang pananampalataya. Ang awit ni Maria. Si Ana, na propetisa na nakilala ang sanggol na si Jesus sa templo. Ang babaeng naghugas ng mga paa ni Jesus ng kanyang mga luha, sina Marta at Maria. Ang mga babae sa libingan na naging unang mga saksi ng muling pagkabuhay. Wala sa mga ito ang nagkataon lamang. Sumusulat si Lucas para sa mga taong katulad niya, mga Griego, Romano, tagalabas, mga taong walang karapatan sa tipan ng mga Hudyo, at malinaw ang kanyang mensahe. Ang kwentong ito ay para din sa inyo. Ang pananaw na iyon ang gumawa sa Ebanghelyo ni Lucas bilang pinakamasaklaw na ulat ng buhay ni Jesus sa sinaunang mundo. At iyon ang dahilan kung bakit kumalat ang kanyang Ebanghelyo ng mas mabilis at mas malayo kaysa sa iba. Pero hindi tumigil si Lucas doon, sumulat siya ng kasunod. At ito ang isang bagay na walang ibang manunulat ng Ebanghelyo ang ginawa. Sina Mateo, Marcos at Juan ay bawat isa ay nagkwento ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, at pagkatapos ay tumigil. Si Lucas lamang ang nagtanong ng ano ang sumunod na nangyari. Ang kasunod na iyon, ang aklat ng mga gawa, ang tanging ulat ng kasaysayan na mayroon tayo kung paano kumalat ang Kristyanismo mula sa isang maliit na sektang Hudyo sa Jerusalem tungo sa isang kilusang babaguhin ang buong Imperyong Romano. Kung wala ang mga gawa, halos wala tayong ideya kung paano tayo nakarating mula sa muling pagkabuhay ni Jesus patungo sa mga simbahan na sinusulatan ni Pablo. Parang mayroon kang simula at wakas ng isang pelikula na walang gitna. Ipinagpatuloy ng mga gawa kung saan natapos ang Ebanghelyo. Umakyat si Jesus sa langit, bumaba ang banal na Espiritu sa Pentecostes. Nangaral si Pedro ng kanyang unang sermon at 3,000 tao ang nagbalik loob sa isang araw.
At pagkatapos, bumilis ang kwento. Nagbigay si Esteban ng isang talumpati sa mga pinunong relihiyoso na labis nilang nagalit kaya kinaladkad nila siya sa labas ng mga pader ng lungsod at binato hanggang mamatay. Siya ang naging unang martir na Kristiyano at nakatayo doon nanonood ng pagpatay at sumasang-ayon dito ay isang batang Pariseo na nagngangalang Saulo. Nagkalat ang mga mananampalataya. Dinala ni Felipe ang mensahe sa Samaria at si Saulo na pinalakas ng loob ng pagpatay kay Esteban, nagsimula ng isang sistematikong kampanya para wasakin ang bagong kilusan. Pumupunta siya sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga Kristiyano mula sa kanilang mga tahanan at itinatatapon sa bilangguan, lalaki at babae, walang pinipili. Pagkatapos dumating ang sandaling nagbago sa lahat. Si Saulo, habang nasa daan patungong Damascus para hulihin ng mas marami pang Kristiyano, ay tinumba ng isang nakabubulag na liwanag. Bumagsak siya sa lupa. Narinig niya ang isang tinig, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Ang pinakamalakas na kaaway ng maagang simbahan ay naging pinakadakilang misyonero nito. Si Saulo ay naging Pablo at si Lucas, ang maingat na historiador, ay magiging kanyang kasama sa paglalakbay, kanyang doktor at kanyang biograpo. Ang ikalawang kalahati ng mga gawa ay parang isang nobelang pang-adventure noong unang siglo, pero hindi ito katang-isip. Naroroon si Lucas sa marami rito, at ang mga bahagi kung saan wala siya ay puno ng uri ng tiyak na detalye na nagmumula lamang sa masusing mga interview. Sa Atenas, naglakad si Pablo sa buong lungsod at napansin ang isang altar na may nakasulat na "Sa Hindi Kilalang Diyos". Itinala ni Lucas hindi lang ang altar, kundi ang buong talumpati ni Pablo sa Areopago, ang sinaunang hukuman kung saan nagtatalo ang mga pilosopong Ateniense. Sumipi si Pablo ng mga makatang Griego sa harap ng mga tagapakinig na Griego, gumagawa ng mga argumento na hindi maiisip gawin ng isang Hudyong manggangaral. Naitala rin ni Lucas ang reaksyon ng mga tao. May mga nangutya, may mga nagsabing gusto naming marinig pa, at iilan ang nagbalik loob, kasama ang isang miyembro ng konseho ng Areopago na nagngangalang Dionisio. Pinangalanan siya ni Lucas ng tiyak dahil iyon ang ginagawa ni Lucas. Ang antas na iyon ng detalye ay hindi nagmumula sa imahinasyon. Nagmumula ito sa isang taong nakatayo sa pulutong na iyon o sa isang taong nakausap ng matagal ang isang naroroon. Sa Jerusalem, inaresto si Pablo matapos siyang tangkaing patayin ng isang pulutong sa templo. Itinala ni Lucas na ang Romanong garison mula sa kuta ng Antonia ang pumagitna. Itinala niya ang pangalan ng tribuno, si Claudio Lysias. Itinala niya ang mga legal na proseso ng detalyado, ang mga talumpati ni Pablo sa harap ni Gobernador Felix, pagkatapos si Gobernador Festo, pagkatapos si Haring Agripa. Bawat talumpati ay naiiba, bawat tagapakinig ay tumatanggap ng ibang argumento. Hindi iyon gagawin ng isang manunulat ng katang-isip. Iyon ang gawa ng isang taong nagtratranskriba ng tunay na nangyari. Pagkatapos dumating ang pagkawasak ng barko sa daan patungong Roma. 14 na araw na naliligaw sa dagat. 276 na tao ang sakay. Nagtatapon ng mga tauhan ng kargamento. Nagpaplanong patayin ng mga sundalo ang mga bilanggo para hindi sila makatakas sa kaguluhan. Tumayo si Pablo at sinabi sa lahat na may anghel na nagpakita sa kanya sa gabi at nangakong walang mamamatay. Itinala ni Lucas ang lahat ng ito. At nang sa wakas ay madampi sila sa dalampasigan ng Malta, isang makamandag na ahas ang pumalit sa kamay ni Pablo habang namamalot siya ng panggatong. Inaasahan ng mga lokal na mamamaga siya at biglang mamatay. Nang hindi naman nangyari iyon, nagbago sila ng isip at inakala nilang isang Diyos siguro siya. Itinala rin ito ni Lucas.
hindi bilang isang teologo na nagbibigay kahulugan ng mga tanda at kababalaghan, bilang isang doktor na nagtatala ng nangyari sa isang pasyente. Kinagat siya ng ahas. Walang sintomas na lumabas, namangha ang mga lokal. Iyan ang obserbasyon ng isang manggagamot. Klinikal, tumpak, mga katotohanan lamang. Biglang nagtapos ang mga gawa. Nasa Roma si Pablo sa ilalim ng bahay kulungan, nagpapahayag ng kaharian ng Diyos at nagtuturo tungkol sa Panginoong Hesukristo ng buong tapang at walang hadlang. At pagkatapos, wala na. Biglang tumigil ang aklat. Nagtaka ang mga eskolar tungkol dito sa loob ng maraming siglo. 2 buong aklat ang ginugol ni Lucas sa pagbuo tungo sa sandaling ito. Nasa Roma na si Pablo, ang sentro ng imperyo, handang tumistigo sa harap ni Cesar mismo. Ito sana ang tugatog ng buong salaysay. Pero hindi itinala ni Lucas ang resulta ng paglilitis ni Pablo. Hindi niya binanggit ang pagpatay kay Pablo na ayon sa tradisyon ng maagang simbahan ay nangyari sa ilalim ni Nero noong mga taong 64 o 65 AD. Pinugutan ng ulo si Pablo bilang karapatan ng isang mamamayang Romano. Si Pedro naman, na pumunta rin sa Roma, ay ipinako sa krus ng patiwarik, sinasabing dahil sinabi niyang hindi siya karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan ng kanyang Panginoon. Hindi binanggit ni Lucas ang nakakatakot na pag-uusig ni Nero sa mga Kristiyano pagkatapos ng malaking sunog ng Roma noong 64 AD. Sinisi ni Nero ang mga Kristiyano sa sunog at nagpakawala ng isang kampanya ng takot. Ang mga mananampalataya ay tinahi sa mga balat ng hayop at pinagpira-piraso ng mga aso. Ang iba ay binalot ng alkitran at sinilaban upang magsilbing mga sulo sa mga piging sa hardin ng emperador. Kahit ang Romanong historiador na si Tacitus na hindi kaibigan ng mga Kristiyano, ay tinawag itong labis kahit sa pamantayang Romano. At hindi binanggit ni Lucas ang pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD nang kubkubin ng Romanong general na si Tito ang lungsod. Winasak ang templong nakatayo sa loob ng 6 na siglo at ikalat ang mga Hudyo sa buong imperyo. Ang pangyayaring ito ay napakalalang kaya binago nito ang Hudaismo magpakailanman. Kung alam ito ni Lucas, imposibleng hindi niya ito isasama. Ito sana ang pinakamahalgang pangyayaring maitatala niya. Ilan ito sa pinakamahalagang pangyayari sa maagang kasaysayan ng Kristyanismo. Kung alam ni Lucas ang mga ito, itinala sana niya. Itinala niya ang lahat ng iba pa. Ang pinakamalamang na paliwanag, natapos na ni Lucas ang pagsulat ng mga gawa bago pa nangyari ang mga pangyayaring iyon, na ang ibig sabihin ay sumusulat siya noong maagang bahagi ng dekada 60 AD. At kung ang mga gawa ay sinulat noong maagang bahagi ng dekada 60, ang Ebanghelyo ni Lucas na nauna ay sinulat ng mas maaga pa, marahil noong huling bahagi ng dekada 50. Ibig sabihin nito ay nasa loob ng 25 taon mula sa kamatayan ni Jesus, nang buhay pa ang mga saksi na pwedeng humamon ng anumang pagkakamali. Hindi alamat ang sinusulat ni Lucas. Pamamahayag ang sinusulat niya. Pagkatapos magtapos ang mga gawa, halos nawala si Lucas sa mga talaan ng kasaysayan. Sinasabi ng tradisyon ng maagang simbahan na hindi siya nag-asawa, na nagpatuloy siya sa paglalakbay at pangangaral ng Ebanghelyo at nabuhay siya hanggang 84 na taong gulang, isang pambihirang edad para sa sinaunang mundo. Sinasabi ng ilang tradisyon na namatay siya ng mapayapa sa Boeotia, Greece. Sinasabi naman ng iba na siya ay pinatay bilang martir, binitay sa isang punong olibo nang walang mahanap na krus. Hindi sigurado ang mga detalye. Ang sigurado ay ginugol niya ang natitira niyang buhay sa paglilingkod sa kilusang masusing itinala niya. Ang huling pagbanggit kay Lucas sa Bagong Tipan
ay matatagpuan sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Sa puntong ito, nasa bilangguan na naman si Pablo. Pero sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na ito ang medyo komportabling bahay kulungan sa Roma kung saan pwedeng tumanggap ng bisita si Pablo, magdikta ng mga sulat at magpatuloy ng pagtuturo. Ito na ang bilangguan ng Mamertin, isang malamig at basang ilalim lupang piitan na inukit sa bato sa ilalim ng mga kalye ng Roma. Ang mga bilanggo ay ibinababa sa pamamagitan ng isang butas sa kisame. Walang liwanag, walang bentilasyon at halos walang sapat na espasyo para tumayo. Alam ni Pablo na mamamatay siya. Sumulat siya kay Timoteo nang may katinyang halos nakakatakot na ilaban ko na ang mabuting laban, natapos ko na ang takbo, naingatan ko ang pananampalataya, dumating na ang panahon ng aking pag-alis. Hiniling niya kay Timoteo na dagling pumunta at dalhin ang kanyang balabal dahil malamig. Humingi siya ng kanyang mga balumbon, lalo na ang mga pergamino. Kahit nahaharap sa kamatayan, gusto niyang magbasa. Gusto niyang mag-aral, gusto niyang magpatuloy sa pagtatrabaho hanggang sa kahuli-hulihan. At pagkatapos sumulat siya ng 6 na salita na nagsasabi ng lahat tungkol sa pagkatao ni Lucas. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Lahat na ay umalis, iniwan siya ni Demas dahil minahal niya ang mundong ito, sabi ni Pablo, at maririnig mo ang pagkabigo sa bawat salita. Pumunta si Crescente sa Galacia, si Tito sa Dalmacia. Ang iba ay ipinadala sa iba't ibang lungsod para sa iba't ibang misyon. Ang mga patas panahon na kaibigan, ang mga kapwa misyonero, ang mga nagbalik loob na utang kay Pablo, ang buong espiritual na buhay nila. Wala na silang lahat, pero nanatili si Lucas, gaya ng pagkanatili niya sa mga pagkawasak ng barko, gaya ng pagkanatili niya sa mga kaguluhan sa Efeso, gaya ng pagkanatili niya sa mga pambubugbog, mga pagkakabilanggo, at 2 taong bahay kulungan, gaya ng pagkanatili niya kahit mas madali sana at mas ligtas na umalis. Ang doktor na nagpapagaling ng mga katawan ay nanatili para aliwin ang isang namamatay na kaibigan sa isang Romanong piitan. Hindi dahil may mapapala siya, hindi dahil may nanonood, dahil ganoon si Lucas. Sumulat si Lucas ng humigit kumulang 37,000 salita ng bagong tipan. Si Pablo, na karaniwang tumatanggap ng karamihan sa papuri at pansin, ay sumulat ng mga 32,000. Sa dami lamang, higit na nagambag si Lucas sa mga banal na kasulatan ng Kristyanismo kaysa sa sinumang iisang manunulat. Pero hindi lang dami ang mahalaga, kundi epekto. Tuwing Pasko, kapag binabasa ng mga simbahan sa buong mundo ang kwento ng mga pastol na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi, ang mga anghel na nagpakita sa langit, ang sanggol na binalot sa tela at nakahiga sa sabsaban, iyon ay si Lucas. Walang ibang manunulat ng ebanghelyo ang nagtala ng mga detalyeng iyon. Kung wala si Lucas, walang kwento ng Pasko na gaya ng kilala natin. Kapag ikinukwento ng mga mangangaral ang talinghaga ng mabuting Samaritano, ang pinakakilalang kwento tungkol sa pagmamalasakit na naikwento, iyon ay si Lucas. Isang lalaki ang binugbog at iniwan na halos patay sa daan. May dumaan na pari, may dumaan na levita, pero isang Samaritano, isang lalaki mula sa isang hinahamak na grupong etniko, ang tumigil, binindahan ang kanyang mga sugat, isinakay sa sarili niyang asno at nagbayad para sa kanyang kalinga. 2,000 taon nang lumipas, tinatawag pa rin nating mga mabuting Samaritano ang mga taong mahabagin. Ang pariralang iyon ay umiiral dahil isinulat ni Lucas ang kwentong iyon. Kapag ang isang taong nasa pinakaibaba na ng buhay ay nagbasa ng alibughang anak at napagtanto na gaano man kalayo ang narating niya, pwede pa rin siyang umuwi. Iyon ay si Lucas. Isang anak na lalaki ang kumuha ng kanyang mana, sinayang ang lahat at napunta sa kalagayang kumakain ng pagkain ng baboy.
Nagpasya siyang umuwi at magmakaawa sa kanyang ama para sa trabaho bilang utusan. Pero nakita siya ng kanyang ama mula sa malayo, tumakbo sa kanya, niyakap siya at naghanda ng isang pagdiriwang. Walang ibang manunulat ng ebanghelyo ang nagtala ng talinhagang iyon. Tanging si Lucas ang nakaunawa kung bakit ito mahalaga. Kapag nagbabasa ang isang tao tungkol sa magnanakaw sa krus sa tabi ni Jesus, na sa kanyang mga huling sandali ay humiling na alalahanin siya. At sinabi sa kanya ni Jesus na, "Ngayon ay makakasama kita sa paraiso." Iyon ay si Lucas. Tanging si Lucas ang nagtala ng sandaling iyon. At sa loob ng 2,000 taon, ito ang siping pinupuntahan ng mga tao kapag nagtataka sila kung huli na ba para sa kanila. Ang sagot ni Lucas sa mga salita ni Jesus ay hindi kailanman huli. Ibinigay ng kanyang ebanghelyo sa Kristyanismo ang pinakamakatao nitong mukha. Hindi isang relihiyon ng mga patakaran at ritual, kundi isang pananampalataya tungkol sa isang Diyos na kumakain kasama ng mga makasalanan, humahawak sa mga ketongin, umiiyak dahil sa mga lungsod, at nagsasabi sa isang namamatay na kriminal na hindi pa huli. At ang kanyang aklat ng mga gawa ang nagbigay sa mundo ng kwento kung paano binago ng isang grupo ng mga ordinaryong tao, mga mangingisda at maniningil ng buwis at mga gumagawa ng tolda, ang buong imperyong Romano nang walang hukbo, walang kapangyarihang politikal, walang pera. Isang mensahe lamang at ang kahandaang mamatay para rito. Itinatag din ni Lucas ang isang bagay na humubog sa kanluraning sibilisasyon sa loob ng 2,000 taon. Ang ideya na mahalaga ang kasaysayan, na mahalaga ang testimonya, na dapat mong imbestigahan ang mga pahayag, interbyuhin ang mga saksi, ikumpara ang mga pinagmulan at isulat ang mga bagay ng may katumpakan para malaman ng iba ang katiyakan ng nangyari. Sa isang banda, hindi lang isinulat ni Lucas ang kwento ng Kristyanismo. Gumawa siya ng isang paraan ng pagkukwento na bihirang nakita ng mundo noon. Maingat, pamamaraang nakabatay sa ebidensya. At bawat historiador, mamamahayag at investigador na sumunod sa ebidensya kahit saan ito magdadala ay may utang sa isang doktor na Griego na gumawa ng parehong bagay 2,000 taon na ang nakalipas. May isa pang bagay tungkol kay Lucas na nararapat banggitin. Sinasabi ng tradisyon ng maagang simbahan na si Lucas ay isa ring pintor at na siya ang nagpinta ng mga unang imahen ng Birheng Maria. Totoo man ito sa kasaysayan o hindi, ibinubunyag ng tradisyon ang isang bagay na tunay tungkol sa kung paano siya inaalala ng maagang simbahan. Hindi lang bilang manunulat o doktor, kundi bilang isang taong nakakita ng kagandahan sa kwentong kanyang sinasabi. Isang taong hindi lang nagtala ng mga katotohanan, kundi gumawa ng isang salaysay na nakakaantig sa mga tao hanggang sa luha, sa pananampalataya, sa pagkilos. Ngayon si Lucas ang patron na santo ng mga doktor, mga siruhano, mga artista at mga mag-aaral. Ang mga ospital at paaralang medikal ay nagdadala ng kanyang pangalan sa bawat kontinente. Hindi dahil gumawa siya ng mga himala o namuno ng mga hukbo. Dahil pinagsama niya ang dalawang bagay na bihirang magsama, katumpakang siyentipiko at malalim na pagmamalasakit. Itinala niya ang buhay ni Jesus na may katumpakan ng mga tala ng isang doktor at kagandahan ng isang pintura ng artista, at ginawa niya ang lahat bilang isang tagalabas na nakahanap ng daan sa pinakadakilang kwento na naikwento. Nagsimula si Lucas bilang isang paganong doktor sa isang mundong hindi nakakilala sa pangalan ni Jesus. Nagtapos siya bilang manunulat ng pinakamasusing ulat ng buhay ni Kristo at ang tanging talaan ng kasaysayan ng unang 30 taon ng maagang simbahan. Hindi siya humingi ng katanyagan,
Hindi niya inilagay ang sarili niya sa sentro ng kwento. Sa buong aklat ng mga gawa, hindi niya minsan binanggit ang sarili niyang pangalan. Siya ay kami lamang. Isang tahimik na presensya sa likuran, nagmamasid, nakikinig, sumusulat. Pero kung wala ang tahimik na presensyang iyon, nawala sana sa atin ang mga talinhagang humubog sa moralidad ng kanluran. Nawala sana sa atin ang kwento ng kapanganakan na ipinagdiriwang ng buong mundo tuwing Disyembre. Nawala sana sa atin ang kwento kung paano lumaki ang Kristyanismo mula sa 12 tao sa isang silid tungo sa isang pandaigdigang pananampalatayang may 2 bilyong tagasunod. At marahil ang pinakamahalaga sa lahat, nawala sana sa atin ang patunay. Ang mga pangalan, mga petsa, mga titulo, ang mga detalyeng kinumpirma ng paulit-ulit ng bawat pala ng arkeologo at bawat maingat na pananaliksik ng historiador. Kung wala si Lucas, umiiral pa rin sana ang kwento ni Jesus, pero ang ebidensyang nangyari ito ng eksakto gaya ng inilarawan. Mas mahirap sanang hanapin iyon. 2,000 taon nang lumipas, binabasa pa rin ang kanyang mga salita sa bawat wika sa mundo. Ang imbestigasyong sinimulan niya ay patuloy na kinukumpirma ng bawat palang tumama sa lupa sa gitnang silangan. At ang pagmamaalasakit na kanyang itinala, isang Diyos na umaabot sa mga tagalabas, nagpapagaling ng mga nasaktan at nagsasabi sa namamatay na magnanakaw na naghihintay ang paraiso ay patuloy na nagbabago ng mga buhay sa bawat bansa sa mundo. Hindi masama para sa isang doktor na hindi nakilala ang kanyang pasyente. Kung nagulat ka sa kwentong ito, gusto mong makita ang kwento ni Pablo, ang lalaking mula sa pagpatay ng mga Kristiyano ay naging manunulat ng kalahati ng bagong tipan. Nasa screen na ngayon ang video na iyon. Mag-subscribe para hindi mo ito mapalampas.